Sabi mo, yung RA 7610, dead or symbolic. Totoo, tama ba yung tinatanggap mo? Oh, ha? Tama ba yung tinatanggap mo? Yung sinabi mo, yung RA 7610. Ay, sorry. Ayun, sorry. Ayun, may sinasabi ka kanina na yung RA 7610 ay dead or symbolic law. Tinatanggap mo ba yon? Yung portion lang pong yun. Yung dalawang portion lang pong yun. Yung pong So namimili ka ng portion kung alin yung dead at symbolic? Oh, yung Namimili ka lang? Kasi depende sa ano yan eh. Depende sa'yo. No, not depende sa'yo. Kaya sige, ipakita mo sa akin, magpakita ka ng ebidensya na yung RA 7610 ay dead na or symbolic. Yung ano ba ang dead or symbolic? No, ibig sabihin ang 610, ang 6, okay, yung sa 6. Pag-usapan natin yung sa 6. Ano ba yung Hindi natin pag-usapan, tinatanong kita. Sabi mo, yung RA 7610 dead na or symbolic lang. Ngayon, ang tanong ko, ano ang pinagbasihan mo? Yung dalawang portion po doon ang gusto kong ipahiwatig. Kasi yun lang. Sige, ipahiwatig mo na, ipakita mo sa akin. Ano ang basihan mo? Yung dalawang portion po, inaano ko doon. Kasi po, wala naman po kayong maipakita na manahuli. Mamaya mo na ako tanong diyan. Malay mo may ipakita ako. Pero hindi ngayon ang papakita ko. Tatanungin kita. Ayun po yung basihan ko. Kasi wala. Ano ang basihan ko? May sinabi ba ako na dead or symbolic yung RA 7610? May sinabi ba ako nun? Paano ako ang gawin mong basihan? Dead or symbolic, wala kayong Implied. na kulong eh. Implied nino? Ikaw. Implied niyo, wala kayong naipakitang wala kayong naipakitang nakulong, di ba? Hindi ko kailangan magpakita ng nakulong. Batas ang pinag-uusapan natin. Ngayon, tatanungin kita ulit, may mababasa ka ba na yung RA 7610 dead na or symbolic? May mababasa ka ba o wala? Sagutin mo lang para makalipat ako ng tanong. Well, it's implied po. So wala. It's implied. Kaya nga, wala ka mababasa. Implied mo lang. Oh, implied. Yes, implied. Okay. Inamin niya, wala siyang mababasa. Ngayon, ang tanong ko, sabi mo na inakusahan agad na kriminal yung taong nagpapasok ng minor sa motel. Tinatanggap mo ba yon? Na inaakusahan na guilty agad yung tao na nagpapasok ng bata sa motel. Tinatanggap mo ba yon? Na sinabi ko? Pag may nagsabi, oo. Pag may nagsabi, inakusahan ka agad. Pag pinahuli siya, inakusahan ka agad. Ang tanong ko sa iyo, inakusahan ko ba yung nagpasok ng minor sa motel na kriminal? Inakusahan ko ba? Wala naman tayong, paano inakusahan? Ikaw nagsabi noon. Sabi mo, may mga nagsasabi na innocent, guilty until proven innocence. Based sa topic natin na may mga matatanda nagpapasok ng minor sa motel. So parang asa ng due process doon, 'di ba 'yun ang sabi mo? Ang tanong ko sa iyo, inakusahan ko ba sila na kriminal? Ang binabasa ko po dito yung 7610. Oo nga. Hindi ako, sabi mo kasi may nag-aakusa eh. Ang tanong ko, inakusahan ko ba o hindi? Hindi naman kayo nagsasabi. So hindi ko inakusahan. So useless yung kinontent mo, yung sinabi mo. Lilipat ako ng tanong. Ang sabi mo, walang yung equal protection. Sabi mo may equal protection, 'di ba? Na dapat equal protection sa iyo at sa bata. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? Dapat ganon. Equal ang protection sa iyo at sa bata. Tama. Dapat pinoproteksyonan ka rin na huwag kang ipasok sa motel. Ganun ba? Pinoprotectionan ako na kahit anong gawin ko unless na hindi masama, hindi ako makukulong. Alam mo ba na ang bata dapat binibigyan ng extra protection? Alam mo ba 'yun, yung minor? Pero nasa batas eh. Nasa batas ka. Tinatanong nga kita. Sumagot ka muna sa akin. Kailangan basagin ng batas kasi hindi mo wala tayong babasagin batas. Wala tayong babasagin batas. Tinatanong kita, hindi ba dapat ang bata bigyan ng extra protection? May babasahin naman ako, huwag ka mag-alala. Kung wala ka mababasa, ako may mababasa. Dapat ba binibigyan ng extra protection ng bata o hindi? Hindi lang po bata, pati matanda. Tama. Pero dapat mas bigyan ng extra protection ng bata kesa sa matanda. Tama, mali? Depende po yan. Depende saan, sige. It's not, kasi halimbawa, yun nga po sinasabi ko, halimbawa, naglalakad ako, kasama ko 16 years old, then makukulong ako bigla na lang sasabihin sa akin, ito, manggagahasa to. Hindi yan ang usapan natin kasi wala naman nag-akusa sa iyo eh. Wala naman nag-akusa ng ganyan. Invento mo lang yan. Dito tayo sa realidad natin. Ang tanong ko sa iyo, sumagot ka ng tanong kasi nasa cross-examine ka ngayon eh. Ang sabi mo, tinanong kita, yung bang protection ng bata, hindi ba dapat mas mahigit compare sa protection sa iyo? No, parehas lang po dapat. Parehas lang. May babasahin ako. Sa tingin mo, yung Republic Act 7610, para kanino yon? Para sa bata o para sa matanda? Hello. Yung RA 7610, para kanino yon? Para sa bata o para sa matanda? Okay. Ano yun? Pakisagot. Yung RA 7610, kaninong batas yon? Para sa bata o para sa matanda? Para sa bata. Para sa bata. No? So may extra protection ng bata. So hindi kayo equal ng bata. Kasi tanda-tanda mo na para maki-equal sa bata eh. Ang bata, walang sariling desisyon yon. Kaya unless bata isip mo,
Huwag mong itulad yung isip mo sa isip ng bata. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na dapat equal kami ng bata. Matanda ka na, dapat alam mo yan. So ngayon, binabawi mo na ba yung sinabi mo na dapat equal ang protection mo sa bata? There still be equal protection unless nga po, yun nga po, kaya nga matanda, meron ding extra protection pag sobrang... Ano extra protection ng matanda? Pag yung hindi po Condom. capable. Hmm. Pag hindi Diba hindi capable? O di pasok pa rin dito yon. Ang E7610 pa rin yon. Pag hindi capable ang taong protektahan ng sarili, ang isang tao... Eh di, under ano pa rin yon? 76 ano pa rin yon? 7610 yan. Bakit? Kasi yung isip niya bata eh. Nagets mo? So ang tanong ko ulit, sabi mo equal protection ulit. Dapat ba equal ka ng protection doon sa 9 years old? There should be equal protection pa rin. So equal pa rin ang protection mo pagdating sa 9 years old. There should be equal protection. There should be. Basahin mo. There should be. Kaya nga sinabi ko, kaya nga binanggit ko ng Article 3, Section 1. Ano nakasulat doon? Sige, basahin mo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of laws. Yan. Ang sinabi diyan, dinideny. So, yung bang IA 7610 denying ba yun ng protection? Or added protection? Again, it is implied that you're denying the Puro protection. implied eh. Facts tayo. Yung bang IA 7610, equal ba yun o dagdag? Dagdag sa bata. Tayo doon. Kasi nga, Kaya ang tanong ko sa'yo, yung binasa mo, plus, Kaya nga, kasi kung sapat na yan, wala nang RA 7610 eh. pinapakita ko na nga po sa inyo, constitution na eh. Ang pinapakita niyo sa akin, supporting, actually, kung titingnan natin, supporting ano yan eh. Supporting clause lang naman yung mga Hindi yan. supporting clause to, batas ito. No, Batas ito. that is, yeah, pero supporting clause yan, ayan is subjected to be debated, Subjective? subjective to be amended. Ang Philippine Constitution, hindi mo maa-amend yan unless you need it. Subjective ito? Aling part dito ang subjective? Ayan nga po, pag hindi natin maintindihan, gaya nga po, pinag-alalabanan natin na ngayon. Hindi, problema, ikaw lang hindi makaintindi, kami lahat naintindihan namin eh. Ay, pinaglalabanan natin ng Section 10 at saka Section 6. So kung yung bata, bawal dalhin sa motel, ikaw din, bawal ka rin dalhin sa motel. Ganun ba ibig mo sabihin? Yung bata, bawal, protection ang pinaano ko, protection po. Oo nga, protection nga. Sabi mo equal kayo ng bata eh. O, Ang minor, everybody. bawal nga. Sabi bawal. Everyone, So, bawal ka rin. Everyone could Hindi, ikaw to the tinatanong ko, wag everyone. Bawal ka rin. Kasi wag mo kami sali. Dahil hindi ganyan ang paniniwala namin. motel. So ang tanong ko, bawal ka rin bang dalhin sa motel? Bakit hindi? Kaya nga, dinedeprive mo naman ako ng liberty Hindi ko. ka dinideprive, tinatanong kita. Tinatanong kita, bawal ka rin bang dalhin sa motel o pwede? Ay, bakit mo ko dadali sa motel? Depende Hindi kung ano kita dadalhin sa motel. Hindi kita dadalhin sa motel. Sumagot ka lang sa tanong ko. Kaya nga. Pwede ka bang dalhin sa motel o hindi? All of us are pwede Tignan mo, hirap kang sumagot. Tignan mo, hirap kang sumagot. Alam mo kung nagpapalusot ka talaga, nahihirapan ka talaga. Hindi ako nagpapalusot. O, tanong ko ulit, sagutin mo direkta ha. Ikaw ba, pwede ka bang dalhin sa motel o hindi? Oo, pwede akong dalhin sa motel. Pwede. Yung bata, Oo. pwedeng dalhin sa motel, hindi. Pwede. Babasahin ko ulit ang RA 7610. Ha? Bigyan mo ng interpretasyon ito. Ang sabi dito, there is an attempt to commit child prostitution under Section 5, Paragraph A, hereof when any person who not being a relative is found alone with a said child inside the room or cubicle of a house, in, hotel, motel. Ano interpretasyon mo doon? Pwede yun? Kaso nga, merong nilagay sa ilalim eh. Kung may Ano nilagay sa ilalim? Pag subjective yan, di ba? May subjective na taong magsasabi, di ba? Hindi, ipaliwanag mo. Alin dito? Kasi pag binasa mo yan, buo yan. Sige, basahin natin. Basahin natin. O sige, basahin mo. Basahin niyo po. Hindi, wala kasi akong kopya dito. Sige, ito, babasahin ko. Section 6 tayo, di Na ba? sinabi pwede Na sinabi pwede Hindi, no. Ang sinasabi ko kung ano. Kasi Sinabi mo pwede. Ang pinipilit nyo, attempt to commit eh. There is, kasi pinipilit nyo kaagad So, hindi sa akin, guilty. attempt to commit eh. So, hindi guilty. Hindi Attempt to guilty. commit. Oh, okay. Kasi pinagbintang mo kanina na sinasabi mo, guilty until proven innocence eh. So, wala nagsasabi nun. No, it's guilty. So, ito nga yung paliwanag mo Kinasabi ngayon. Ito ba na sinabi sa RA 7610, hindi tama ito? Mali ito? Categorically, Saan? mali ba ito? Ano po? Mali ba yan? Ayan, sinabi dito, ayan. Sabi dito, no? Ulitin ko na naman, ha? There is an attempt to commit child prostitution under Section 5, Paragraph A, when any person who not being a relative of a child is found alone with a said child inside the room, cubicle, or a house, an inn, hotel, motel. Sabi doon, attempt to commit child prostitution. Tama ba yun? Mali? Tama to, siyempre. Oh, tama pa rin. Okay. So, magdadala ka pa ng bata. Ano? Tama So, din po. magdadala ka pa ng bata. Kasi sabi mo tama eh. Kung kaalihin mo dito, ano ba sinabi dito? Here of when, kung halimbawa, pwede akong magdala ng bata. Bakit hindi ako magdadala ng bata kung wala naman, kung gagawing masama? Ayun po yung pinupuntos namin. Kung wala kang gagawing masama, kung hindi mo sasaktan, bakit hindi mo dadalhin? Hindi mo kamag-anak yung bata. Nakita mo lang doon sa daan, tapos dadali mo sa motel, pwede. No, nakita mo sa daan na
Madungis? Bakit hindi? I mean, it's common sense naman po. Instead na Bakit dali mo sa dadalhin? barangay, nakakita ka na madungis na bata, instead na dali mo sa barangay, dadali mo sa motel. Tapos Ano, sasabihin mo sa akin ano? ngayon na wala kang intention na masama. No, common sense lang po. Bakit yung dadalhin sa motel? Bakit mo sa dadalhin sa motel ang nakita niyo sa barangay? Yan nga, common sense nga, yun yung tinatanong ko sa iyo, yung Ayun common nga, sense mo, hindi yata common eh. Okay. Sige. Continue. Ano pa ba yung gusto niyo tanong? Sige. Dali na.